I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakaw, talaga naman. Nagsalita po ang dating Speaker Martin Romualdez regarding po sa nakaraang administration. Alam po natin talagang binabanatan ito ng mga Duterte, lalo ng mga DDS. Ginawan pa ng kwento, tumatanggap ng malita, lahat-lahat na lang. Pero ako, very trust ako dito kay dating Speaker Martin. Bakit? Siyempre, yung mga pagbibintang, hindi niya gagawin yun. Ayaw niya masisira ang kanyang pangalan, lalo na pinsan ng Pangulo niya. Of course, hindi niya magagawa yan. Pero dahil ginawan siya ng istorya, kaya niya naman po patunayan yan. Sa korte or saan man. At alam din po natin, alam naman po din natin na kumbaga alam naman po natin ito si Speaker Martin, tahimik lang, hindi pala away, no? At for sure, hindi niya naman gagawin ang mga pinagbibintang sa kanya. Sabi kasi dito mga kababayan, sabi niya ng Mr. Loser, ayan, Romualdez, binanatan si Duterte, binudol tayo noon, wala namang nagawang tama. Mayroon nga ba mga kababayan na nagawang tama ang dating Pangulo? Wala puro kapalpakan naman. Tulad yan, maraming mga unfinished project na sa iba't ibang lugar na hindi pa natapos, di ba? Si PBBM tagatapos ng mga unfinished project. Poste lang ang nakikita, pero yung magtatapos noon si PBBM, kaya credit talaga sa kanya. Pangalawa, higit sa lahat, siyempre yung EJK nga, di ba? Napaka-brutal yun. Kaya nga nakulong siya, di ba? Kung talagang matino kang Pangulo, magaling ka mamuno, hindi ka dapat makulong. Kanya lang, wala So, tama yan. Yung sinabi ni dating Speaker Martin, binudol talaga tayo. Binahagi ni sa Speaker Martin Romualdez ang umano'y nakikita niyang dahilan kung bakit patuloy na kinukundina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agay! No kaya ito? Ayon kay Romualdez, posibleng nagmumula ito sa pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa umano'y kakulangan ng nagawa noong nakaraang administrasyon. Tama naman po yun. Lalo na sa Parmeli, issue sa Parmeli. Naku po, grabe. Ano sabi ni dating Senator Gordon? 11 billion ang nawala. Di kayo naloka. Pinagkapirahan pa ang kaba ng bayan. Sa pamamagitan ng mga kaalyado dito sa mga insik na ito. Di ba nagkaroon ng hearing yan sa Senado? Ang blue chairman doon si dating Senator Gordon, mga kababayan. Hindi lang po dyan, marami pa, kapalpakan talaga. Yung mga kontrabando na pumapasok sa bansa ay naku po, talaga naman. Lalo na yung mga sugal, yung mga pugo na yan, marami. Kung tutuusin nyo, mag-research kayo, tama naman, di ba? O sang-ayon ako sinabi ni dating Speaker, binudol ang taong bayan. Agay! Sabi po dito mga kababayan, wala naman siyang nagawang tama. Binudol-budol tayo noon. Ani ni dating Speaker Martin. Kayo mga kababayan, tama bang sinasabi niya? Well, ako naman sa nakikita ko, may side din naman, may nagawa siya. Pero hindi 100%. Pero mas malaki yung the other side na hindi maganda ang nagawa niya. Tulad niyan, sa kanyang war on drugs, ano nangyari? Sus, Mario Joseph. Kaya nga nakulong, di ba? Giit pa ng Speaker, mahalagang suriin ng publiko ang mga naging resulta ng nakaraang pamahalaan at ihambing ito sa kasalukuyan direksyon ng administrasyon ni Marcos Jr. Sus naman, guys. Obvious, di ba? Obvious ba? Kitang-kita naman kung gaano kagaling naman mamuno si PBBM. Ang daming naitulong to the rescue lagi. Hindi nag-atubali, lalo na pag may sakuna, problema ng, sa iba't ibang bayan natin, mga sakuna na dumadapo, tulad ng Bagyo, Lindo, lahat, ang dami. Katulad ngayon, crisis natin sa langis.
tumataas pero to the rescue ang Pangulo. Sabi po doon sa tinanong ko na na yun yung mga Petron. Tinanong ko yung isang gasoline boy. Sabi daw, bumalik daw sa dating presyo. O, di ba? So, ibig sabihin, talagang to the rescue ang Marcos administration. Kasi nagpag-asa ko. Kaya, ayun. Sinabi naman, okay naman ang yung presyo. Bumalik naman po sa dati. Kaya, ano pang masasabi mo kay Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Hindi po siya nagpabaya. Kung mayroon pong naninira sa kanya, walang iba. Kundi yung mga taong nagsasabi, BBM resign. Ganun yun eh. Anti-Marcos sila, alam niyo mga kababayan, yung mga yan kasi, patay mali. Kahit alam nila, maganda ang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Deadma lang sila. Sabi na, hindi maganda yan. Walang nagawa sa bayan. Ganito, ganun. Ay, sus, Mario Joseph. Nek-nek nyo. Nakikita nyo si PBBM, pero yung mga nakarang administrasyon, hindi nyo nakikita ang kapalpakan. Di ba? Giit pa ng speaker, mahalagang suriin ng publiko ang mga naging resulta ng nakaraang pamahalaan at ihambing ito sa kasalukuyan. Inulit ko lang. But anyway, sa kabila nito, patuloy ang umiinit na palitan ng pahayag sa pagitan ng mga kampo ng dalawang leader. Na lalo pang nagpapatingkad sa umiiral na tensyon sa politika ng bansa. Yan ang problema sa atin. Grabe. Layo-layo pa ng eleksyon, mga kababayan. Pero yung mga iba, namumulitika na. Ang iba maagang nag-anunsyo para tatakbo sa pagkapangulo. Di kayo naloka. May posisyon yun sa gobyerno, pero anong achievement niya? Walang ginawa kundi punain ng Marcos administration at ang Pangulo. Tapos sinisugunda mano pa ni mga alipores niya. Hay! Nako, imbis tumulong na lang, mas maganda pa sana. Di ba? At least nakakatulong sa taong bayan. Pero hindi eh. Buti pa to si speaker na naging speaker siya dati. Ang dami rin na itulong guys yung caravan. Bagong Pilipinas caravan sa iba't ibang lugar. Kasama yung mga congressman. Ang dami kaya niyan. Tingnan nyo doon sa page niya. Sa FB. Makita nyo doon ang kanyang kawanggawa. Binudul-budol tayo noon. Wala naman siyang nagawang tama. Sabi po ng dating Speaker Martin Romualdez. Well, tama. Ganun talaga. Wala naman asenso. Wala naman nangyayari sa bansa. Iniwan na lang maraming nakatinggang proyekto. Ang dami talagang kapalpakan. As in, daming perang nawala. Di ba, mga kababayan? Wala tayong magagawa eh. Tapos, kawawa yung mga mamamayang Pilipino. Di ba? Pag kinitil mo, parang aso. Sa taon ng pandemya, nako. As in, talaga, ang daming nawala. 11 billion nga yun eh. Sayang. Ito pa, yung sinabi ng dating speaker, mga kababayan, nanawagan siya. Oo nga naman, tama naman yung sinasabi niya. Alam niyo, ito si speaker, napakabait ito. Ito yung campaign manager ni Sara Duterte. Nung 2022. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang trato kung ganyan ang nagiging reaksyon ni Sara sa kanya. Kumbaga, naiinis siya or nagagalit kay Sada. Alam po natin, ito si dating Speaker Martin, dating campaign manager ni Sara Duterte. Si Sara na mismo ang nagsabi na alagang-alaga siya nung nangangampanya siya nung panahon na yon. At yan po si Speaker Martin ang nangangalaga. At sa mga pagkain niya, lahat-lahat, inaasikaso. Pero ganun pa man, nagkaroon ng hidwaan, hindi natin alam. Dahil dyan sa confidential fund na yan, noong 19 Congress, na kumbaga nahalungkat yung 125 million. Hanggang na dumating sa point na, pagbabanta sa Pangulo, kung ano-ano, nagkaroon ng imbestiga doon sa Quadcom. Ayun, nabisto si Garutay. Sabi niya dito, mga kababayan, sabi po ng Pinoy Trending, ayan. Sabi po dito, binalikan ng mga netizen ang mga naging pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan ay nanawagan ito sa pamilya Duterte.
nabigyan ng respeto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan, one day ago. Today is April 18, 2026. Sa nasabing panayam, binahagi ni Romualdez ang kanyang opinion to kung bakit tila sinisiraan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos Jr. Ayon kay Romualdez, maaari umanong naramdaman ng dating Pangulo na nagagawa ni Marcos ang mga hindi nito natupad na mga pangako. Tama man po guys. 6 man, mawala daw yung mga kontrabando. Yun pala, lalong lumala. Ha? Si Michael Yang na lang eh. Drug lord daw yun eh. Di ba? Eh, sabi pa ni Mr. Las Cañas, si Digong, protector. Eh, di kayo naloka. Hersi lang pala yung sinasabi ni dating Pangulong Digong eh. Ha? Oo naman, kung i-compare mo naman si PBBM at saka kay dating Pangulong Digong, mas bihasa si PBBM ha. Mas magaling mamuno, sa totoo lang. Binalala rin ni Romualdez na mas malaki ang natanggap ng boto ni Marcos kaysa kay Duterte. Korekto. Tama yun. Masyadong maaga naman ninyo yung gustong ipabagsak ang isang rehimen ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Very popular siya and he was elected with a bigger mandate than the former president. Duterte, kaya igalang naman natin ani ni Romualdez. Tama naman siya guys. Ito ang mensahe niya noong 2024 pa ito. Kasi grabe kung bumanat itong mga Duterte sa Pangulo. Lalo na yung pulburong video, grabe. Sa pamilyang Duterte, siguro kunting galang naman sa ating mahal na presidente. Yes. Totoo naman yun. Wala silang galang eh. Binabastos nila si PBBM, inaalipusta nila, sinisiraan, ginawa ng fake video. Tapos ngayon na naman, ang inalungkat nila yung FOLEC test daw. Ay, sus, Mariusip. Kwento niya sa panot na pagong. Walang mangyayari dyan eh. Ganyan sila desperado mga kababayan. Nakakala nila kayang pabagsakin si PBBM. Ay nako. Kwento nyo na lang sa panot na pagong. Hindi kayo talaga magtatagumpay kay PBBM. Matalino po yan. Plano niyong kitilin ang kanyang buhay ng dating Pangulo. Ano nangyari? Sino ngayon nang naisahan? Di kayo. Sinong nakulong? Di, sino pa nga ba? Di si Poncio Pilato. Hindi nyo kakayanin ang galing ni PBBM, guys. Naka. So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again when my next upload. Bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes, guys. Hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye everyone. There's more.